So now, tapos na tayo dun sa may index match VLOOKUP natin. So, we'll proceed to HLOOKUP. So, yung HLOOKUP natin, isang sample lang ibibigay natin kasi madalang lang naman gamitin ng HLOOKUP eh. Ang kadalasan ginagamit natin is VLOOKUP talaga. So, ang pagkakaiba lang nito is kung ang VLOOKUP natin is vertical and then we count the number of columns, ito naman is horizontal and then we count the number of rows. So, from here, like for example, meron tayong data. Okay, ito yung data natin. Hahanapin natin yung part number 5, which is ito. Ano yung price niya? So, ang price niya should be 16. And then, where is the location? So, ito yung location niya, yung yard. Okay? So, pag nilagay natin dyan, equals HLOOKUP. Ano yung lookup value natin? Ang lookup value natin ay ito, which is C9. And then, pag binaba natin, pag drag natin, kailangan C9 still stay as C9. Kasi pag dinrag natin ito pababa, magiging C10 siya. So, kailangan i-fix natin yung row 9. So, lalagyan natin ng $sign before the number. And then, comma. Nasaan yung table array natin? Ang table array natin is from the lookup value row. Before it's column in vertical lookup. Now, it's in row. And then, up to the kung saan yung hahanapin natin. So, how many rows? From price? So, 2. And then, from location is 3. So, kahit isagad nyo yan, and then making sure na ang nakalagay kayo ay nakalagay natin is absolute. 57, so F4, and then comma 2, and then comma 0 for exact. Enter. Now it's 16, and then we can drag it, and then we can change this one into 3. Okay? So, 16 yards. Ngayon, kung ayaw nyong gamitin yung 2 and 3, so, pwede kayong maglagay ng rows. So, equals rows. Saan kayo nag-start? From 5 to 6, di ba? So, from 5 to 6, okay, or from 5 to 6, lagay nyo ngayon ng $sign dito sa 5. And then, close parenthesis, enter. So, pag nilag nyo yan, 5, 6, pag nilag nyo, magiging 5 to 7. So, 3. So, pwede nyo ilagay, instead of 2 here, pwede nyo ilagay itong formula. So, copy nyo siya, and then, paste nyo rito. So, instead of constant na 2, meron kayong formula. So, pag nilag nyo, hindi na kayo mag-change ng row number. Okay? So, automatic na siya na bibilangin niya yung row index nyo. So, dito ay 2, dito ay 3. Okay? So, siya na mismo yung magbibilang doon. So, clear? So, ang difference lang nito is, ang binibilang natin is row. Ang column, ang vertical lookup is columns. Okay? So, now, if versus VLOOKUP. Okay? So, itong VLOOKUP nito, kung lang naman ito eh. Katulad nung kanina, nung naunang sample natin is approximate. So, yung approximate natin is kapag ang sales nyo is 6,000 and then meron kayong percentage of bonus. So, kung ang sale nyo ay 0, siyempre 0% ang bonus. Kung ang sale nyo is
from 500 to 10,000, meron kayong 2% na sales. 2% na bonus based on the sale. Based nung sales. So, 2% of your sale. Kung ang sale nyo ay greater than 10,000 or equal, meron kayong 4%. So, pag kinalculate nyo to, equals VLOOKUP. As a lookup value natin, 6,000. And then, comma. Table array natin, start tayo dito. Okay? And then, F4. How many columns? 2. So, comma 2. And then now, our range lookup is pwede nating 1, pwedeng true, pwedeng 2 or 3, any number except 0. Or, omitted. Pwede rin omitted. Kasi ang hinahanap natin is approximate. So, omitted natin, and then, enter. Now, we got the 2%. So, it means 2% of the sale. So, i-multiply nyo lang siya. Times the sale. So, ang magiging bonus nyo is 120. So, kung lumalaki yung sale nyo, it means lalaki rin yung bonus. So, habang lumalaki to, lumalaki siya. Okay? So, pagka lumagpas na kayo ng 10,000, 4% na nung sale nyo. Mas malaki pa. Okay? So, paano kung papalitan natin ng if? Kung papalitan natin ng if, kailangan same result lang din yung makuha natin. Pero, if ang gagamitin natin instead of VLOOKUP. Ano yung criteria natin? Ang criteria natin, if your sales is greater than or equal to 10,000, you have 4%. Okay? If your sale is greater than or equal to 5,000, you have 2%. Otherwise, 0. Okay? So, if we have 3 criteria, which is 10,000, 5,000, and 0, we need to use 2 if. Kapag tatlo yung criteria natin, 2 if ang gagamitin natin. Kapag 4 criterias, 3 if ang gagamitin natin. Okay? Always minus 1. So, from here equals, if, ano yung logical test natin? Kapag ang sale natin is greater than or equal to 10,000, so you can put 10,000 here, or you can put this range, this cell, because the cell is equivalent to 10,000. Okay? Comma, what if the value of our logical test is true? What do you want? So you need to have the 4%, right? So 4%. This is our 4%. So para mas madali, ilalagay natin yung pinaka-value niya. F9. So it means we have 10,000. F9. So 4% na ilagay natin dito. And then, comma. What if it's false? So another if. If, comma natin, if our sale is greater than or equal to, ano yung kasunod? 5,000, di ba? So, 5,000 greater than or equal to 5,000, ilang percentage? 2%. So, 2%. Otherwise, kapag hindi siya greater than 10,000, hindi rin siya greater than 5,000, it means wala siyang makukuha. 0. Means 0%. So, close parenthesis,
Ilan yung open parenthesis natin? 1, 2. So, dalawa din ito. Yung close parenthesis natin. So, pag in-enter natin siya, meron tayong dalawang comma. Okay. Enter. So, it means meron tayong 6,000 under siya ng 2%. And then, again, multiply by the sale. Then, enter. So, parehas lang din siya. Yung format lang nagkaiba. So, copy natin yung format. And then, okay. So, now if we change this one, let's say, 12,000. So, meron kang 480. So, parehas lang siya. So, pinagkumpara lang natin yung VLOOKUP with if functions. Okay, so pwede natin i-compare. Kaya lang, kung tutusin, mas madali yung VLOOKUP compare dun sa if function natin. Okay? So, clear? So, practicein nyo lang yung if functions. So, dito, dalawa pa lang siya. Dito sa if functions nito, pwede kayong maglagay ng another functions, which is VLOOKUP. Like, if, VLOOKUP. So, pwede nyo siyang pagsama-samahin. Okay? So, hindi lang ito, kung if lang yung ginamit nyo rito, if lang yung pwede. Pwede kayong maglagay ng if trim, if substitute, if VLOOKUP, as long as meron kayong logical test. Okay? Logical test, and then if the value is true, pwede nyo rin gamitan ng another functions. And then if the value is false, pwede rin another functions. Okay? So, ibig sabihin, nested function. Nakapaloob yung function inside the functions. So, yun yung tinatawag nating nested functions. So, minsan, pag may nakita kayong mga formula, napakahaba ng formula. So, yun yung mga tinatawag nating nested functions. Okay? So, may tanong? So, clear tayo? Tanong? Wala? So, we'll proceed to pivot tables. So, tapos na tayo dun sa lookup functions. So, pivot table naman tayo. Okay? So, sa pivot table, basahin nyo na lang ito. Delete muna natin dito. Ang pivot table is, ito yung ginagamit nating summary. Okay? Kung ang gamit nyong Office ay 2010 and above, 2010, 2013, and 2016, meron tayong slicer. So, yung slicer, bago siyang in-introduce sa 2010. Sa 2007, walang slicer. So, ano yung purpose ng slicer? Para ka lang nagpipilter. Okay, yun yung slicer natin. So, dito, bago tayo makagawa ng pivot table, we can go to insert. Okay. Make it sure that your active cell is inside the region. Ang region natin tinatawag ay yung pinaka-data natin. Pero wag kayo mag-highlight ng ito lang. Or ito lang. Or kahit na dalawa. Wag kayo mag-highlight ng dalawa. Either isa or i-highlight nyo lahat. Okay? Wag yung dalawa or yung tatlo. Kasi pag hinighlight nyo to, ibig sabihin, ito lang yung ika-capture nyong pivot table nyo. So, kailangan isa at wag din sa labas ng data nyo. Kapag sa labas ng data, ibig sabihin, wala kayong kina-capture sa VLOOKUP ay sa pivot table. Okay? So, dito, kapag pumunta kayo sa insert and then pivot table, so it will automatically create a pivot table based on the data. So, ito yung data natin. Then now, you have two options from here. Either new worksheet, it means it will create another worksheet, or existing worksheet kung saan nyo ilalagay. Either ilagay nyo rito sa gilid or another sheet.
Pwede yun. Okay? So now, if we click new worksheet, kapag in-okay natin siya, magkikreate siya ng bagong worksheet. So ito yung pivot table natin. So sa pivot table, meron tayong 4 division. Okay? 4 division. And then, dito sa pivot table natin, hindi tayo pwedeng mag-drag from here to here. So nakikita nyo, meron siyang bilog at saka yung yung symbol na hindi tayo pwede mag-drag dito. So pwede lang siya, ayan, dito. Okay? Pero kung i-activate nyo like in 2003, sa 2003 kasi pwede tayong mag-drag and drop. Yun yung tinatawag nating classic view. So pwede nyo i-convert ito into classic view. So paano nyo i-convert? Ang gagawin nyo is right-click inside the pivot table kasi ito na yung pivot table nyo. Kapag nasa labas siya, mawawala yung field list nyo rito. At the same time, mawawala yung contextual tab nyo rito. Ang tawag natin dito sa mga nag-a-appear na ito ay contextual tab. So, meron tayo kapag pivot table. Meron din tayo kapag table, yung insert table. And then, meron din tayo pagka graph or chart. Yung chart. Nag-a-appear itong mga, lahat ng may mga design. Okay? So, ngayon, nandito tayo sa loob. And then, accidentally, kung na-close nyo yung field list nyo. So, nawala yung field list nyo kahit pumunta kayo rito, di ba? Pero yung contextual tab nyo, hindi siya mawawala. Ang nawala lang is yung field list dito. So, kung accidentally nawala, pwede nyo i-click dito. Go to Option, and then click Field List. Okay? Or, right-click inside the pivot table, right-click, so, i-right-click nyo siya, and then show field list. So, pag show field list, mag-a-appear yung field list natin. Okay? So, from here, if you want to convert it into classic view, right-click, and then pivot table options. So, sa pivot table options natin, meron tayong display. So, go to display, and then click classic pivot table. So, pag click natin to, and then okay, mag-iiba yung itsura nito. Okay, so pag in-okay natin, mag-iiba siya. Ibig sabihin, ito na yung drag and drop. Pwede na natin i-drag and drop. Pwede na siya, okay? So, makikita nyo, yung kulay blue, naglilipat siya. Ibig sabihin, pag itong blue nito nandito, value ang dinadrag nyo rito. Or equivalent ng value na nandito. Ito yon. Okay? Kapag ang blue nyo ay nilipat nyo rito sa row, lilipat din itong blue nito dito sa gilid. Kapag nilipat natin, ayun na yung blue niya. Ibig sabihin, kung nasaan yung blue, doon nyo idadrop yung data nyo. Okay? So, kung ang blue ay nandito sa columns nyo idadrop. Kung ang data nyo ay nandito, idadrop nyo sa filter. Sa taas. So, ilan ito? 1, 2, 3, 4. Ganun din dito. Equal lang yan. Same lang din. Okay? So, una natin lalagay is yung date. Let's say date, ilalagay natin either dito sa row or dito sa row. Ito. Okay? So, pag nilagay natin yung date, it means ang analysis niya or ang sum niya is by day. But most of the time, kapag gumawa tayo ng pivot table, hindi naman tayo nag-a-analyze ng per day. Nag-a-analyze tayo ng per month and per year. Para ma-compare natin yung sales ng 2016 or 2015 or previous year with the same month. Same month siya. So, ang gagawin nyo rito, instead of day, you need to group, like for example, this is January 2, 2008, you need to group all this date into month and year.
So, right click, and then, meron tayong group. Okay? Sa group natin, pag kinlik nyo siya, lalabas automatic yung months. So, you need to click the years. Okay? Pag hindi nyo kinlik yung years, it means yung month nyo, January, lahat ng January magsasama-sama. Kahit whether it's 2008 or 2009 or 2010. Kapag hindi nyo kinlik yung years. Okay? So, okay natin siya. So, it means we have 2008, January to December, 2009, January to December, and then 2010. Okay? So, now, if you have a years from here, and you need to compare it by January 2008 to 2009, you need to put these years into column field. Okay? So, how you will transfer the year into column field. So, from here, so ito yung years natin, i-drag nyo lang dun sa columns. So, pag drag natin dun sa columns, ito na makita nyo yung data. Pero wala pa tayong value dito kasi ang inaayos pa lang natin is yung row and then yung column natin. Okay? So, ano yung data natin? Let's say, ang data natin is yung sales. So, sa sales muna tayo, i-drop natin either dito sa values dito or values dito. So, alin sa dalawa. So, release nyo. Okay, so makikita nyo yung data ng January 2008, 2009, and 2010. Okay? So, kung gusto nyo baguhin yung format nito ng value nyo, you have to right-click and then, what is the difference between format cells and number format? Pero pag kinlik nyo yan, ang format cells, ibig sabihin, mag-a-appear yung format cell na, let's say, number, and then you can choose the separator of thousands, and then decimal point, you can put as zeros. Okay? Pag binago nyo ito, format cell, it means we are only changing this particular cell. Hindi lahat. Hindi siya lahat. Kapag ang ginamit nyo ay format cell. So, pag in-okay ko to, isa lang yung binago ko. Hindi siya lahat. Okay? So, paano nyo babaguhin lahat? Right-click. Instead of format cell, you need to go to number format. Okay? So, number format, just click the number format. It's also the same. You will see the format cells. But when you change the format of this value, and then put it as zeros, and then okay, so all the details will change. Unlike in format cell, only this cell. Okay? So this is the difference of this format cell and the number format. Okay? So halimbawa, gusto nyong kunin yung card type. Okay? Sa card type, let's say, we'll put this card type into report filter here. Now you will see this one into report filter. So you have Audi, Ford, GM, Honda, Mazda, Subaru, and Toyota. Okay? And then you can also put the customer city from here also. Okay? So now, what is the purpose why you are putting this from here? Pero pwede nyong gamitin slicer din dito. Okay? Pero bago tayo mag-proceed sa slicer, ipapakita ko sa inyo kung nagpiprint kayo ng data, like for example, if you want to print this as a whole, you can print this one. But if you want to print like per car type, I want to print Audi, I'll print this one. I want to print Ford, I want to print this one. So if you want to print all and then one by one, you can split this one into different sheet. So this Audi is one sheet, Subaru is another sheet, and then so on, based on the car type. Okay, so now we have a report filter here. Just show the contextual tab here. Just go inside and then go to options. Okay,
And then from the options, so these are options. From the option, you can see also the option here. Just click the drop down menu, show report filter pages. Okay, so if you click this one, you have to report filter pages. Pero ang gusto nating makita is yung car type. So you need to click the car type. Okay? So pag click niyo yung car type, pag in-okay ko to, ibig sabihin lahat ng car type magkakaroon ng sariling sheet. So pag in-okay ko siya, tignan niyo mabuti yung sheet ha, mag-a-add siya. Pag in-okay ko, so nag-add, di ba? Ito yung Audi nyo. Audi, naka-filter ng Audi. And then, Ford, ibig sabihin naka-filter ng Ford. And then, GM, ibig sabihin naka-filter ng GM. Honda, ibig sabihin naka-filter ng Honda. Okay? Kapag gusto nyong one by one. Okay? So, yun yung filter natin. And then, dito naman, if you want to change the view, meron tayong mga design. So, sa design natin, so, nag-change yung color, di ba? So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong design. So, marami tayong mga design dyan. Okay? So, pwede nyong palitan. Like, for example, if you want this, okay? So, ito yung design natin. So, kung gusto niyo naman mag-insert ng slicer, so ito yung file natin. So, you can remove the report filter. Instead of report filter, we'll insert slicer. So, ang slicer natin ay just go to option and then we have insert slicer. Okay, so insert slicer natin, let's say we can insert the car type and the customer city. And then, okay. So, dito mag-appear na yung slicer natin. So, you can change the view of the slicer style using this. And the other one is this one. Okay. And then, you can change also the number of columns if you want to have a simple dashboard. Like, you know that this is already a car type. So, you can remove the header. If you want to remove the header, just click the slicer and then from options, you will see the slicer settings. So from the slicer setting, you can remove the display header. And then okay. So you will see this one. And then now, if this is only one column and you want to make it as horizontal, because now it's in vertical, you need to count this, how many data you have. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So you have a 7 data, so you need 7 column to make it as horizontal. So you can change the number of column here. Okay, so pag change yung column, automatic magbabago yan. So let's say we have a 7, and then now you can put this one like this, and then you can put it here. Okay, say hanggang dito, and then this one you can put it here, and then make it as, like for example, 2 column or 3 columns. So depende sa inyo kung anong split ang gusto nyong gawin. Okay, so now you can remove also the grid lines. Go to view and remove the grid lines. Okay, so now if you want to see the Audi, it will automatically filtered based on the Audi. So based on CT01, you'll see only this. So it means you have only a sale of January 2008 on Audi in CT01. In CT02, CT03, July, 05, 07,
February. If you want to remove the filter, you can unfilter from here, or you can right click, okay, and then clear filter. Okay, so you can remove also filter from here. Also, you can remove. Another way is to drag it, select all. Now it will be selected, or you can right click again, because now you will not see the unfilter from here. Unlike this one, there is icon for clear filter, pero dito wala na siya kasi tinanggal na natin yung header. So pag wala, i-right click nyo na lang and then clear filter. Okay, so now if you want to compare year by year, kasi minsan gusto natin makuha yung growth. Compare January 2008 to 2009, 2009 to 2010. Okay, so you can remove the grand total. If you want to remove the grand total, click here and then right click and then remove grand total. Okay, so pwede nyong i-remove. Kung gusto nyo ibalik, punta kayo ng options, design, and then meron kayong grand totals dito. So on nyo ulit. Pwede yan. Okay, so just right click and then remove the grand total. Now, if you want to compare 2009 to 2008 and then 2010 to 2009, you have already the sales, right? From here. So if you have a sales from here and you want to show the evolution between or the growth percentage between the previous year, again you need to put another one, sales from the value. Okay? Or from the value here. So it should save. So pag nilagay natin yan, meron na tayong dalawa, sum of sales 1, sum of sales 2. But you need to change the header. Okay, like for example, this is sales. Okay, so nabanggit ko dati na kapag ito ay sales and the same word from here, hindi siya pwedeng mag-enter. So ang gagawin nyo na lang, lagyan nyo ng tricks, lagyan nyo ng space. Either before or after. As long as na hindi magkamukha ito at saka itong sales neto. So pag in-enter nyo siya, so magbabago yung sales. And then yung pangalawa, ano yung ilalagay nyo sa pangalawa? Either evolution percentage or growth percentage. So growth percentage. So ito yung percentage between the previous year. So kapag nilagay natin yung percentage, ibig sabihin, percentage ng 2008 to 2007, wala siya, di ba? Ibig sabihin, blanco to. And then ito, makikita nyo is, ang dapat na sagot dito, kapag minanual nyo kasi yung percentage is equal the years divided by the previous years minus 1. So if you want to get the percentage and then percent. Okay? So it means there is a negative 54% from the previous year. So before you have 235,000 and then naging 107. So bumaba siya ng 54%. So if you want to see all like this, so just right click yung growth percentage, wag yung sa sales. Kasi ito yung gusto nating makita na percentage growth. Okay, so right click and then show value as. Show value as and then difference percentage from. So ito yung kiklik natin. Percentage difference from. Ano yung kinukuha natin? Kinukuha natin yung years. Kasi ang compare natin is years. So years of what? Years of the previous year. And then pag inokay natin to,
magbabago na tong percentage nito. Imbes na number, maglalagay siya ng percentage and then dito ay blanco. Bakit blanco? Kasi wala naman tayong 2007. So, pag in-okay ko to, so blanco to. So, ang gawin nyo, i-hide nyo na lang yung blanco. Okay? So, it means the comparison of 2009 in 2008 is 54%, but the comparison of sales of 2010 to 2009 to 2009 is negative 6%. So, bumaba pa rin. So, lahat ng positive, so, ibig sabihin, tumaas, nag-increase yung sale nyo, but dito ay bumaba. Okay? So, ganito yung pag-analysis. Pag gusto nyo mag-analyze ng data. Okay? So, if you want to see the graph, so there is a graph also from here. So, this one, you can go to options, and then you can put it into graph. So, lagyan natin ng graph. Let's say ito. And then, okay. So, makikita natin yung graph dito. Okay? So, meron tayong graph. And then, you can hide this. Hide all this button. Hide it. Now, you cannot see the growth. Because growth is only a percentage, right? Compared to thousands values. So, kung masi-select nyo yun, then you can change also the chart. Okay? So, depende sa inyo kung anong chart yung gusto nyo. And then, dito, kailangan yung ma-select yung percentage. Okay? So, pag sinelect nyo yung percentage, ito, ibig sabihin, siniselect natin yung itong bigger value. So, wala yung percentage natin dito. So, pag chinek natin siya, so let's say arrow right, so hindi natin ma-select dito. So, meron time na masiselect natin siya, and then we can put it into secondary. Ayan, katulad niya, na-select na siya. So, ibig sabihin, ito yung mga magbababa. So, right-click natin siya. Okay. Or, control 1. Kasi, hindi nyo naman maira-right-click dito. Minsan nawawala yung number. So, control 1 nyo na lang. And then, put it into secondary. Okay. So, ito na yung secondary. Okay. Ibig sabihin, secondary, magkakaroon siya ng another number here. Ibig sabihin, sinet natin yung percentage natin into secondary graph. So, you can change this graph into line para makita nyo yung difference. So, laline natin. Now, you'll see the difference. Okay? And then, if you want to make it as bigger, so you can change, you can shift this down. So, control 1. Once you click this, you can click the control 1. It means the format. Then it show in bottom. So, lilipat siya din sa bottom. So, ibig sabihin yung green natin, ito yung 2010% growth. Paano yung 2009? So, select nyo pa rin yung 2009 using the arrow right or arrow down. So, kailangan mag-select lahat. Hindi siya nag-select. So, kailangan ibalik natin. Arrow left. Yan, ibig sabihin, yung isa pang malaki ang sinelect natin. Lahat nakaselect siya, di ba? So, arrow left uli. Hanapin nyo yung nasa ibaba. Ayan. So, kapag naselect nyo na yan, then 1 uli, and then secondary. So, mag-appear na naman yung another na percentage, which is 2009. And then again, change to line. So, now you have 2 lines. So, this and this. Okay, so itong 2008, wala naman tayo 2008 data. And then, pag sinave niya, pag chinek nyo, Toyota. What is the sales of Toyota? Pag-change din siya yung graph niya. Okay? So, you can change your graph
into this one. And then you can exit this. So, pwede kayong gumawa ng mini dashboard na kapag sinelect nyo to, automatic mag-adjust base dun sa data nyo. Okay? So, may tanong dito? So, saan? Same sheet. Hindi ba, pinindot mo yung iba may graph sa sarili. Alin? Iba, pinindot mo yung, okay, Subaru. Okay. Tapos, gusto ko sa isang sheet, nandiyan lahat ng graph. Lahat ng graph? Oo, as in, pag-open mo nandiyan ng graph, hindi mo na pwede pindutin. Ay, hindi siya. Kasi ito, select mo, mag-create ka ng another table. Kung gusto mo mag-create ng another graph. So, dito, mamimili ka lang. Kung marami kang table, marami kang graph. So, kasi ang graph depende din sa table. Okay? Ano dun sa sa table, yung mga negative row, kung i-highlight mo ng red para isulat mo. Yung itong negative. So, magkakaroon ka ng conditional formatting na sabihin mo, let's say, i-highlight natin lahat para makita lang natin yung negative, di ba? So, ang gusto mo, ang highlight mo is highlight natin yung yung itong growth. Okay? So, lalagay mo ng conditional formatting. And then, let's say, maglagay tayo ng manage rules. And then, new rules. Lagyan natin ng format cells less than. So, less than 0. Less than 0 is negative, di ba? So, less than 0, lagay natin format. And then, fill. So, red. Okay. And then, okay. And then, okay. So, lahat ng negative. Or kung gusto mo naman ng icon, so, ando natin. Meron tayong conditional formatting. And then, manage rules. New rules. Meron tayong icon. Okay. Like, icon sets. Anong icon sets ang gusto mo? Let's say, meron tayong ito, pwede natin gamitin. Or, meron din tayong ito. So, depende kung anong gusto mong gamitin. Pero, dito ilalagay mo is number. It means greater than 0. It means arrow up. Greater than 0. Greater than or equal to 0. Kasi, priority yan eh. Ang priority muna natin is ito. So, ibig sabihin, pagka greater than 0, green siya. So, kapag hindi siya greater than 0, next criteria natin. 0, ito siya. And then, yung natitira, less than, ibig sabihin ay arrow down, which is red. Pag in-okay natin siya, and then okay, so magkakaroon tayo ng number. So, arrow down. So, ayun yung magiging condition natin. Arrow up, arrow down. So, pag may nakita kang 0, ibig sabihin yung dash lang na gano'n. Hindi siya nagbago. Okay? So, pwede rin, kung ayaw mo siyang makita, yung number, kung ayaw mo makita, pwede mo rin i-hide yung number. Kung ayaw mo lang naman makita, manage rules, and then double click, show only the icon. And then okay. Okay. So makikita mo siya bumaba, pero kaya lang hindi mo makikita kung ilang percentage yung binaba niya. Pero at least makikita mo na bumaba siya. Okay? So ayun yung paglalagay niyo ng condition sa pivot table. Kung gusto niyo highlight, basta yung plus niyo naging arrow down, pag click niyo automatic i-highlight niya na lahat ng growth. So yung pinili niyo lahat ng growth. Kapag sales naman, ganun din. Yung sa sales. Okay? So, clear? So, yun yung paglalagay niya ng conditional formatting. May tanong? May tanong sa pivot table?
So, pwede nyo paglaruan yung pivot table. Ang pivot table kasi is more on summary report. Lalo na sa mga sales or kung meron kayong maraming data, ito yung ginagamit talaga. Yung pivot table. More on summary to. Okay? So, pwede nyo i-click Toyota. Ha? Kasi lumalabas sa akin analyze instead of option. Analyze instead of options. 2000, ano yan, 13? 2013. Kasi nagbago na sila. Pero may mga bagong application ng 2013. Like, unique. Unique values. Pwede mo siyang bilangin yung unique values sa 2013. Okay? So, dito makikita nyo sales. So, kapag ang nag-appear dito ay, let's say, pakita natin show report field. So, tanggalin uli natin to. Okay, and then all natin. And then 2009, nakatago siya. Unhide natin. Minsan ang nangyayari, kapag dinrag nyo to, yung values or yung cogs, kung ano mang value, minsan ang nangyayari dito, instead of sum, count. Count ang nag-appear. So, ibig sabihin yung count, ilang beses siyang nag-appear yung January. Yun yung count. So, kapag count, kung gusto nyo i-transfer sa sum, just right-click the value, and then value field setting. Sa value field setting, meron tayong count and sum or average. So, isa-sum niya siya. Kasi minsan ang automatic niya nag-a-appear, ganyan lang siya. So, instead of sum ang kunin nyo, nagiging count. So, para mabago siya, right-click, and then value field setting, and then sum niya siya. Then, okay. So, magiging sum na siya. Okay? So, yun yung pagbabago niya. Then, right-click, change nyo lang yung format niya. So, kung anong format ang gusto niya. Okay? So, yun yung pivot table natin. Pivot table. So, may tanong? Halimbawa, meron kayong NA or blank. Ayaw nyo magkaroon ng blanco or ayaw nyo magkaroon ng NA. So, i-right-click nyo lang siya, yung data nyo, and then value field table options. Makikita nyo rito, kapag ang value nyo ay error, anong gusto nyo yung value? So, pwedeng blank, pwedeng maglagay kayo ng double negative, kahit anong gusto nyo. As long as ayaw nyo makita yung error. So, hindi magpapakita yung error. Kung meron, let's say, number divided by 0. Ang result nun is div, di ba? Div error. So, kung ayaw nyo makita yon, lagay nyo lang ng for error, and then ito. Or, kung ang value nyo ay empty, gusto nyo may 0, so pwede nyo lagyan ng 0. It means, lahat ng value nyo, so pag nilagay natin yan, okay, so pag kinlik natin yung Toyota, so instead of blank, 0 na ngayon. Kasi naglagay kayo ng 0. Okay? So, ayun yung details natin, data. So, walang blank. Okay? So, may tanong pa? So, pwede nyo i-try. Pwede nyo siyang practicein para makita nyo, laro-laro nyo yung pivot table. Ha? So, ayan yung pivot table natin. So, isa yan sa normally na tinatanong kapag pinag-uusapan na yung Excel. So, meron tayong if, VLOOKUP, pivot table. So, ayan yung mga tinatanong nila. Okay? So, practice lang. Practicein nyo yung mga data, lalo na yung mga maraming data, para matutunan nyo yung mga different functions or applications sa
pivot table. Meron pa nga ngayon yung power pivot. Yung power pivot naman is more on analysis ng data na marami. Like for example, ang number of rows nyo ay let's say 500,000 or 1 million. So, kasi minsan naghahang ito. So, pwede kayong gumamit ng power pivot. Okay? Sa power pivot, pwede kayong magkaroon ng like VLOOKUP. Automatic VLOOKUP. Kasi yung power pivot, ginagamit niya yung same application ng Access. Kaya, nakakaya niya yung bigat ng data. Kahit maraming data, kaya niyang i-absorb pagdating dun sa power pivot. Okay? So, may tanong kayo rito? Pivot table. Wala? Parang meron na wala. Ha? Meron na wala. Para? Parang meron daw pero wala. Parang meron pero wala. Kasi hindi nyo pa napapractice. Pero pag na-practice nyo yan, magkakaroon kayo ng tanong pag di nyo naintindihan. Pero kung naintindihan nyo naman, pwede na kayong gawa ng sarili nyong... Kasi pwede kayong magkaroon ng simple database database dito. Or dashboard. Gamit itong mga slicer na ito. Okay? So, basta ang importante, meron kayong data na ang data nyo kailangan ay complete header. Meron siyang header. Kasi pag nawala yung header nyo, like for example, ito wala, mag-e-error siya. Kasi a good data or a good table, kailangan meron siyang header. And then, kailangan hindi nawawala yung complete row nyo. Di baling magkaroon ng blanco rito, wag lang yung whole row. Kasi pag nagkaroon kayo ng blanco ng whole row, magkakaroon kayo ng error. Ka-capture niya lang ay ito. So ito hindi kasama yung baba. Unless kung i-highlight nyo lahat. I-highlight nyo siya lahat. Okay? Pero magkakaroon kayo dito ng instead of Jan to December, magkakaroon kayo ng blanco. Okay? So, may blanco siya. Kapag nagdagdag kayo ng data, let's say, dagdag kayo ng data sa dulo. So, pivot table option. So, dagdagan natin siya. Copy. Paste natin dito. Hindi siya automatic na magdadagdag. Pag ni-refresh niyo siya, hindi siya automatic na magdadagdag. Kasi yung range nyo hanggang dito lang. Hanggang dito lang yung range nyo. Para magkayo kayo ng dynamic range, either gamitan nyo ng table or gamitan nyo ng formula doon sa naming convention. So, isa yun sa pinag-aaralan sa advance. Yung magkaroon ng formula inside the naming convention. Yung makikita nyo yung naming convention nyo dun sa name manager. So, dito nyo siya makikita. So, dyan kayo magkakaroon ng formula. Ang formula nyo, meron kayong index and then count A. Para maging automatic siya. Okay? Pero dito, kung gusto nyo i-manual, so, punta kayo ng sheet, and then click nyo rito, hanapin nyo yung source. So, ang source nyo ay change source. Click nyo siya. Ang source nyo rito ay kung hanggang 159 lang, tingnan nyo yung dulo, 159, ganyan yung 161. Or, you can highlight from here, and then control shift right down. So, automatic magbabago yung source nyo. And then, okay. So, change na rin to. So, ibig sabihin, nadagdag na yung dinagdag niya yung value. Okay? So, ayun yung pivot table natin. Next. Meron tayong advanced filter. Sino nang nakagamit sa inyo ng advanced filter? Wala pa?
Normally, ang ginagamit nyo lang, filter. Filter, di ba? So, advanced filter, kaya sinabi natin advanced filter ito, pwede tayong mag-filter ng mga, meron tayong using formula, and then using and criteria or criteria. Okay? So, dito, let's say, ang ginagawa natin dito is, i-filter natin yung car type na mayroong Toyota. So, Alt DFF. So, let's say, i-filter natin yung Toyota. Di ba? And then, gagawin natin is, i-copy natin dito. Let's say, i-copy natin dito. So, ganyan yung ginagawa natin. Okay? Pero, dun sa advanced filter, pwede kayong mag-direct. Okay, as long as ito yung laging tatandaan, kapag gumamit kayo ng advanced filter, kailangan yung header nyo is the same as the header of your data. Kailangan magkamukha siya. Okay? So, kukunin natin yung lahat ng merong Toyota na car type. Okay? So, dito gagamit tayo ng advanced filter, or ang shortcut niya is Alt AQ. So, Alt AQ yung shortcut niya. Okay? So, let's say dito, Alt AQ. Alpha Queso. Okay? Alt AQ. Ano yung criteria natin? Ang criteria range natin ay meron tayong sinet dito na you can highlight this car Toyota or you can highlight this all. Okay? Let's say, pag highlight natin, saan natin kokopyahin? Let's say, copy to from here. So, i-copy natin dito and then okay natin. So, ibig sabihin, lahat ng Toyota, so, lahat ng Toyota, ika-capture niya. So, nakita nyo? Toyota. Lahat yan, puro Toyota. Ibig sabihin, in-extract natin, extraction ng data from the main source to another range or another sheet. Pwede kayo mag-extract sa ibang sheet. Dito, isa lang yung data natin, which is Toyota. Okay? Kung gusto nyo copyhin, minsan, ang gagawin natin is filter Toyota, copy, and then paste kung saan natin gustong i-paste. So, dito, pwede nyo extract. Okay? So, yun yung unang sample natin sa advanced filter. Okay? So, may tanong? May tanong sa advanced filter? So, ito yung advanced filter natin. About and criteria. Okay. Sa and criteria natin is, kapag sinabi mong and, kailangan ang criteria natin is isang row lang. Isang row. Kapag sinabi mong and. Ibig sabihin, ang car type natin, ang value ay dapat Toyota. Ang customer city natin, dapat ang value ay City 23. At ang sales natin, dapat ay greater than 25,000. Kung ang value natin dito, let's say Toyota, City 23, pero ang value natin ay 20,217, hindi niya kukuhanin ito. Kasi kailangan mag-satisfy dun sa criteria natin na tatlo. Una, Toyota na siya, City 23, at the same time ay greater than 25,000. So, pag in-extract niyo siya, Alt AQ. So, yung criteria range natin, punta tayo dun sa itaas, and then kuhanin natin to. Okay?
And then click natin, saan natin kokopin? Let's say copy natin sa gilid. And then, okay. So, ibig sabihin, lahat yan, Toyota, at the same time, customer 23, at yung sales niya, lahat ay greater than 25,000. Wala kang makikita na less than 25,000 dito. Okay? Or yung 25,000 lang. So, yun yung and criteria natin. So, pagdating naman or, reverse naman siya. Kapag or ay different row naman siya. Ito ay one row with different column. Yung or natin is different row naman siya. So, ito yung or natin. Kapag nakita niyo yung or, okay, una, ang criteria natin is Toyota and City 23 and greater than 35,000. Or, meron pa tayong kukunin na isa na Ford in customer City 23 and greater than 35,000 din. So, bali dalawa yung condition natin. Combination ng and, with, or. So, ito yung unang condition natin, pangalawang condition. So, ganun din yung gagawin nyo. I-highlight nyo lang to, or punta kayo ng advanced filter, and then, kuhanin nyo yung criteria, and then, i-extract nyo sa different sheet. Okay? So, try nyo siya. Hindi ko marunong Ha? Ayaw? Okay, sir. Okay na? Sabi niya, nagtanong sa English lang ba yun? Ha? Hindi ko makawala ko na. Okay? Yung charger sa So ngayon, ang gagawin natin is kukunin natin ngayon, mag-extract tayo ng unique values. Okay? Like for example, in our customer, yung sa customer natin, ilan ba yung unique values sa customer? So meron tayong two-way para makuha yung unique value in customer. Una, pwede nating gawing i-highlight natin from customer city. Okay, yung customer city natin, go down, control shift down, copy, and then paste natin dun sa right side, and then gamitin natin yung remove duplicates. Diba? And then, okay. And then, okay. So, ito yung unique values natin. Okay? Pero kung gagamit kayo ng conditional, ng advanced filter, i-highlight nyo lang yung customer city nyo, i-highlight down, customer city, pababa, and then advanced filter, click nyo advanced filter. Now, yung criteria nyo, wag na kayong maglalagay ng criteria. I-click nyo lang yung unique records only. So, yung unique records only, saan nyo ikakopy? Let's say, ikakopy natin dito. Okay? So, criteria range, blanco siya. Kasi ang criteria natin is unique records only. So, pag in-okay nyo, so, yun din yung makukuha. Diba? So, ibig sabihin, we are extracting a unique values in our data. Okay? So, yun yung trabaho ng unique values. Clear? Okay? Click ko pa. Next. Okay? Ay, So, next natin. So, copy nyo. Copy nyo ulit ito. And then, delete natin ito. Delete natin to.
Yan. So, yan na yung data natin, di ba? Paano natin kukulayan? Okay? Kukulayan natin yung every fifth row. Every fifth row using conditional formatting. Using conditional formatting, kulayan natin yung every fifth row. Okay? So, dito, let's say 1, 2, 3, 4, 5. Kukulayan natin to. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kukulayan natin to. Okay? So, meron tayong, let's say, every, let's say, fifth row. Okay? So, meron tayong mode row, di ba? Yung mode row natin is equals, meron tayong mode, okay? Ano yung number natin? Yung mode is the remainder, di ba? So, yung number natin, ito yung magiging divisor natin is yung 5. Ano yung number natin dito? Let's say, ang number natin dito ay from row 2 to row 2, which is 1. 1 divided by 5, remainder 1. Okay? So, row ang gagamitin natin. Rows. Rows. So, from F2 to F2. So, how many rows ito? 1, di ba? Pag dinrag natin pababa, yung 1, yung F2 to F2, magiging F3 to F3. So, tanggalin muna natin itong modes. Yan muna. So, pag dinrag natin pababa, 1 pa rin siya. Pero kailangan maging 2 ito. So, ang gagawin natin is, if i-fix natin yung 2, pag dinrag natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kung ilan yung row na yan. Okay? So, nakuha na natin yung 1, 2, 3, 4, 5. Ang gagawin natin is, ilalagay natin sa mode, and then, comma, ano yung divisor natin? 5. So, yung divisor natin na 5, F4 natin. Kasi kailangan nakafix siya rito sa I2. And then, close parenthesis, enter. So, pag dinag natin yan, ibig sabihin, pag ang divisor natin ay 5, ang result na kailangan makuha natin ay 5 rin. Which is 4, 3, 2, 1, 0. Kasi yung mode natin is remainder, di ba? 1 divided by 5, wala siya. Remainder 1, pero meron siyang remainder 1. Up to 4 divided by 5, wala pa rin siya, pero remainder 4. 5 divided by 5, 1. Remainder 0. So, 0 ang sagot nun. So, pag nilagay natin to, lahat ng 5, 10, 15, 20, lahat siya 0. So, ibig sabihin nito, pang 5. Ibig sabihin nito ay pang 10. Ibig sabihin nito ay, so, pag dinag niyo siya, pang 15. So, para makabuo tayo ng true or false, gagawin natin na ito ba ay equal to 0. So, pag dinag natin yan, so, lahat ng every fifth row, true. So, pag kinulayan niya yan, so, copy natin. Copy. And then, from here, Alt-O-D. So, gumawa tayo ng formula. Kaya, ang condition natin ay use a formula to determine. And then, paste. And then, format. Okay. Then, okay. Then, okay. So, makikita natin na naka-highlight na yung every fifth row. Okay? So, pwede na nating i-delete ito.
So, delete nyo yan, okay lang. So, pag change nyo to, kung ngayon ang ina-highlight natin yung every fifth row, kung palitan nyo siya ng, let's say, 8. Pag pinilitan nyo ng 8, mag-change din yung kulay nyo. Every 8 row naman yung kinukulayan niya. Sinabi nyo 3, every third row. Pag sinabi nyo 10, every 10th row. So, kung auditor kayo, let's say, nagkaroon ng stock take, ang bibilangin nyo lang yung every 10th row, pwede nyo gawa ng conditional formatting na pag nag-print kayo, lahat ng 10th row, yun lang yung bibilangin nyo. Okay? Every 6. So, nag-change siya. Okay? So, nakuha? So, practicein nyo. F. Ha? Pala nag-makeup. Nasa labas. Ah. Saan na? Hindi kami lang. Ang gagawin nyo is, okay, so delete muna natin to. Okay? Ito yung nakakulay natin kanina, di ba? Oh. So, ang gagawin nyo, copyhin nyo yung formula. Copy, and then paste nyo sa any cell na blanco. So, pinaste natin. Kaya lang, baguhin nyo yung F column kasi nakalabas siya doon sa data nyo. Gawin nyo siyang A. So, A natin. And then A. Okay? So, instead of F, ginawa nating A. Then, enter. Okay? So, pag nag-highlight tayo, kailangan ang data natin is either blanco or kahit na maglagay kayo, pwede yan. So, kulayan natin dito. Ibig sabihin, ito yung criteria natin. Header, and then formula. Kailangan parehas din ng kulay, sir? Hindi, kahit nga walang kulay, okay lang yan. Kasi palatandaan lang natin na yun yung natin. Kahit kulay blue. White. Ayan. Ibig sabihin, palatandaan lang natin na ito yung, kahit wala siyang kulay, pwede rin. Tatanggalin natin yung kulay. Ayan, wala siyang kulay ha. Ganyan na lang natin ang line para may palatandaan tayo na ito yung criteria natin. So, dito, highlight natin. And then, Alt, A, Q. And then, yung criteria. Ito yung criteria. And then, copy to. Saan natin kokopin? Dito. Then, okay. So, ibig sabihin, every fifth row, kinuha niya. Na-extract niya. Okay? F